So, papunta tayo ngayon mga ka-safety sa radio guesting natin sa SMNI, ano, boss na, no? SMNI. Tapos, of course, they just want to know about the insurance, about Vanguard, about the services na meron tayo. So, di-discuss natin doon. Bibigyan natin ng insight yung mga viewers nila and also yung mga listeners nila kasi ano yun eh, Facebook Live and radio guesting yun. So, aside pa to, sa mga ginagawa nating guesting sa Net25. Ibang ano to, ibang company, no, ibang media company po ito na guestingin natin. So yun, samahan nyo kami ngayong araw. Alas 2 ata yun, alaunang airing nun. Tapos dito na tayo ngayon papuntang EDSA. So sige. Ano boss? Ready na ako para sa interview. Anong mga services mo ba? Pwede mo mag-request mo? Kala ko sa'yo yun. Nago niya boss, ginagaya niya kasi ako. Ginagaya niya. Talagang tangi. Okay. Good afternoon po sa inyong lahat. Saan man kayong bahagi ng mundo, welcome namin kayo. Dito nga sa ating paboritong tambayan, no, ng mga nagnegosyo, kanilang mga kasosyo, dito lang sa Patok! May oportunidad sa bawat katok. Ano nga ba ito ka-partner? Well, Ayan, ang title na natin, Live Without Ayun. Limits. Diba? Atin pong i-welcome ang CEO ng Vanguard Insurance Services, si Sir John Dexter o JD Hulve. Welcome sa Patok. Thank you po. ay, Baka meron kang gusto batiin. Yun, yung mga tao sa opisina and also yung mga followers and viewers ni Vanguard, of course. Welcome sa Patok and discuss natin about the insurance and also paano natin sinimulan. Bago itong Vanguard Insurance Services, di ba sabi doon, naging inspirasyon yung kahirapan. So from kahirapan, ano yung parang nagtulak sa'yo hanggang umabot ka dito? Alam na nadaanan mo. Actually, 19 years old, nag-start na ako magtrabaho. Out of school youth. So, varsity ako nun eh. So, scholar technically, pero hindi kinabi ko sa engineering. So, medyo magastos sa Quezon City Polytechnic University. And then, there are opportunities around. So, yun yung nag-start ako doon. Yun yung nakita ko na mas tumiba, nagpatibay. No? Kaya proud ako sa mga service ko lang. Matitibay ang mga yan. After that, then napunta ako sa automotive for 7 years. Then after nun, real estate na. Tapos pandemic. Wala akong pera nung that time. Tapos yun. Then na-endorse sa akin yung itong insurance ng mentor ko. Si Mr. Philip Abrillo, presidente ng Andia. Gaano ka-importante na meron kang mentor? In the business, actually sobrang halaga. In terms of the operation, pero kasi of course the marketing is meron na ako eh. The idea of doing the marketing, meron. But the problem with the operations and financial, yun ang kailangan. Kasi yun ang wala ako. Sila na pagdaanan na, ikaw pagdadaanan mo pa lang. Pero kung gusto mo subukin, yung dinaanan nila, then it's okay. Sobrang daming challenge. So the mentor will help you na ma-realign ka doon sa papunta sa mo gusto. Yun siya. Pero pag wala kang mentor, then you can do it naman. Yun nga lang, very expensive. Nung nagsisimula sa ano yung mga challenges na pinagdaanan mo, paano mo ito nalagpasan? Sinimulan ko kasi si Vanguard ng walang investment. As in kahit kanino yung tanong, even yung mga tao, wala akong pinuhunan sa kanya na any amount of peso. Yun lang, alam, dugot pawis lang ang pinuhunan. So, ang pinaka number one challenge, of course, money. Wala akong pera panglaban with my competition. Of course, the services. Kasi you are committing to the people. So, dapat matupad yung commitment mo. Wala namang physical product eh. So, ang ano lang natin is the services. So, how you will commit doon sa kanila and paano mo ibibigay yung commitment. Yun lang yung challenges sa insurance.
paano nagsimula itong Vanguard and bakit Vanguard yung pangalan? Okay, good question with that. Actually, si Vanguard was a top security agency way back pa. Sabi ko, I'm doing the business. Naka-influence din sa'yo yun. Kasi actually, I'm doing the business before pa. Dahil iba-ibang may divisoria, taong divisoria din ako, yung mga ganun. Sabi ko, pag gagawa ko ng last and na business ko, papangalanan ko siyang Vanguard. With the Vanguard Watchman before, I saw the development and also yung growth ng father ko with that. Nagsara nga lang, so siguro, mismanage or I don't know. But with Vanguard Insurance right now, it is the same culture na ginagawa namin. Diba? Hindi siya pa ganun ka 100% talaga ng malaking-malaki na agency. But with the people around me, I would rather say na talagang maganda yung naibigay natin with my people. Yun yung nila. Kahit tanong nyo sa kanila, with paano namin sinimula. Kasi from the scratch na nagsimula eh. And the vision is only to help them. Yun yung vision ko na. Ano ito mga servisyo na ito na ino-offer? Anong coverage? Okay. Talking about the coverage, first, okay, let's do the topic now with the car insurance. So ito yung medyo major kasi right now, no? Maraming kotse, traffic, and etc. Maraming sakyan. Now, there are two different products na ino-offer ang Vanguard. We have the TPL, CTPL, and also the comprehensive. So, what is the difference between the CTPL and the comprehensive? Now, the comprehensive is, ito yung, layman's term, siya ang sasagot ng damage ng sasakyan. Ang CTPL will, sasagutin naman yan is yung tao sa labas ng sasakyan mo. So, halimbawa, makabangga tayo. Ang sagot ng CTPL is third party, liability. Kung ikaw ang liable on that said incident, kung nakatama ka na nakamotor, let's say, your CTPL will answer that the problema. But in terms of the damages ng motor niya or ng motor mo, hindi ko sasagutin ng CTPL. Ang sasagot po sa kanya is yung comprehensive. So the comprehensive will answer number one, the damages of kotse mo or sasakyan mo, and also yung nakabangga mo, the third party. And also the comprehensive has a 50,000 coverage, 50,000 pesos per head na nasa loob ng sasakyan. So may PA din po siyang kasama. So kaya siya tinawag na comprehensive kasi Ano yan, sir? Good for validation? 1 year. No, lagi ang comprehensive is 1 year. Tulad din po ng CTPL, it's 1 year. Kasi yearly, nagre-register tayo eh. Ang CTPL is mandated ng government. Always remember, no? Ang CTPL is a requirement bago ka magparehistro. Kasi nga, ang inaalagaan natin dito kapag nagkaroon ng problema, there will be a entity na sasagot nung damages na yun. Accident na yun. So yun yung CTPL. And comprehensive is for the damages ng mga sasakyan. A intermediary servicing unit, our goal is to protect the interest ng customer namin, and at the same time, our goal is to protect the interest of the providers. Sino ba tong mga providers? Ito po yung mga, let's say, sila Standard Insurance, Philippine British, they are the providers na nagbabayad doon sa mga makakadamage natin. So, kailangan namin, as intermediary, pinoprotektahan namin yung interest nila. Dapat, na yung nangyaring incident is a totoong insidente or aksidente. Kapag ginawa nyo yan automatically, kami din mismo. Even you are our client, kahit mag-ingay ka dyan, magalit ka sa amin, we have to protect the interest naman din ng providers. These are the people. Kailangan parehas maka-benefit. These are the people na magbabayad din para sa damage mo eh. Di ba? So, ganun siya. Pero, vice versa, magganun din kami. Pag medyo mali si provider, we have to protect the interest ng kliyente. Kasi tama naman yung sinasabi niya. Tama yung depensa. So, ganung issues, hindi po siya. Wag na wag niyo pong gagawin. Promise, mahuhuli at mahuhuli mo kayo dyan. Magkakaroon lang kayong problema. Hindi yan bawal yan. Bawal, wag. Kasi yung iba ginagawa nila para, kasi ang hirap sa buhay. Sinasadya na lang nila. Oo. Kaya nga may insurance eh. So ano bang insurance? Is to insure. Diba? To insure kung ano yung talagang mga dapat na magiging cost ng mga events sa life, di ba? Ini-insurance ka kasi yung mga further gastos na mangyayari, yun yung sasagot. So, ganun din sa non-life insurance, ganun din sa car insurance. So, dapat, protektahan din natin yung ano nila, di ba? Kasi pag dumating yung point na kailanganin natin, isipin mo let's say, 12,000 pesos lang ang premium mo. Ngayon yung ipapagawa sa sakyan mo more than the 12,000, say 80,000, 50,000. Look at the investment na nilagay mo. Papunta doon. So, di ba? Mas maigi nang maging totoo nila. Sa ganun ang gawin natin sa insurance. Mali yun eh. With the financial advice naman natin yan,
Yes, maganda with the savings ka and etc. Pero tingnan mo rin, kung kaya mong gastusin yung savings mo, for that kotse, tandaan nyo ang kotse it is a liability. Hindi yan, kala mo mag-appreciate, yearly nagde-depreciate ang sasakyan. Yearly yun. So it's a liability. If kaya mong imbisan ng more than the pera mo, or if you have enough money para sagutin yung damages mo, or kung ikaw ang nakabangga, then it's okay. Let's say, diba, nakabangga tayo ng medyo high-end, yung pinaka-low cost damages, 100,000. Plus yung sasakyan mo pa. sports car. Sports car, let's say, the Mercedes, the Vintage BM, diba, mga ganun. Mahal yun eh. Oo. So if you have enough money Good luck para sa'yo. sagutin yun, Oo. that's okay. Okay naman. Pero pag wala, so it's about time for you to think. Diba? Para hindi magalaw yung savings. Savings sa savings. Yun siya. So, paano yung binibuild yung trust ng inyong mga clients? Na Naaalala lang kayo tuwing may pag ano na, aksidente May Oo. na. nangyari na. Actually, no. Kaya sinasabi namin kapag na-aksidente ka na, hindi mo na pwede kumuha ng insurance. So, the insurance is Ano dapat advice mo, sir? ang insurance kasi it's a preparation eh. Oo. Papunta doon sa kung ano man yung mangyari. We do not know anong mangyari every single day. Diba? Mabangga ka dyan bigla. Tapos wala kang insurance, ano gagawin mo? Yun nga, nung naglalaban kasi with the Filipinos, may savings naman ako eh. Meron naman din ako ito. So, hindi nga natin alam eh. So, the best advice is prepare. Preparation is the key. So, paano? Yan, by availing the insurance, non-life man yan o life insurance kasi yan ang mga pinakamahalaga eh. Even the health insurance, kailangan magugulat ka na lang, may sakit ka. Makabilis ka, maka-invest ako ng tinita. Yun din, sir. Paano makaiwas dun sa mga Okay, scammer? paano makakaiwas sa mga scam? Actually, pumunta kayo sa opisina. Kahit gaano kayo kalayo, pumunta kayo sa mga office na and check the credibility of the company. Diba? Mamaya, wala naman talagang tell them, ask them. Or check. Ang dali na lang tingnan ngayon yung social media is very huge platform wherein pwede kang mag-search. Diba? Paano makakaiwas? Presyo. Do not settle on the low-end price. Mag-settle ka sa mga chipay. Di chipay din yung servisyo marireceive mo. Diba? Ganun lang yun. So it's not the price. No? Kahit malaki yan, kahit nga sa life, yung laki, mahal, million na pinag-uusapan. Bakit ina-avail? Kasi alam nila eh. With the end of the day, your investment will return papunta sa'yo. Ganun yun. Yun yung best advice namin dyan. Pag may insurance yung kabila at may insurance ka, or kung wala man tong insurance at ikaw may insurance, never ever get any amount of money coming from that. Kasi meron eh. Sige, settle mo na lang, 3,000. Kailangan ilagay nyo sa taxes. Police report, mga ganyan. So yun lang naman yung mga... yun din. Kasi akala natin eh. Parang mabilis kasi yung iba, police, okay na to. Parang Tulad- makalis na tayo. Tulad namin last time, kasi I have also ibang business pa, aside from insurance. Nabangga yung sasakyan namin kasi wasak yung likod. So meron akong mga nakakasama doon. I-advise ko kasi magsisettle ng pera. Ipapile daw niya sa insurance. Paano kahabulin ng insurance yun? Walang tao na. Yun nga. Meron na kayo. Once na pumirma kayo na any documents that you already receive any amount of money, bawal na po yun. Bawal na yun. So, you have to do the right process. Yun ang dapat malaman ng ating mga kapartner. Ayun ha, top 3 na mga common mistakes. Tama. Wala ba kayo iba pang mga concerns na nakita? With the claims process, no? Yun. Madalas, ang problem is claim. Kami din naman, sometimes, out of the thousands, nagkakaroon na kami ng isa, dalawa lang, mga ganun, na problem with the claims. Kasi bakit? Number one, ayan, nabangga ka, ngayon magde-demand yung insurance kung sino nakabangga sa'yo, sino liable. Hinahanap yung tao. So, paano hahanapin yung Wala tao? kang Walang pangalan. mahanap yung insurance. It will protect your millions of investment. Ang binabayaran sa atin is the service, not the papel. Papel lang ang insurance eh. The service is the most important. Saan kang lupalop, no? Kahit nandito ka, hindi man kay Vanguard, let's say, marami pang ibang agency dyan na pwede nyong lapitan. Kung talagang gusto nyo mas malapit sa inyo, marami. So, pwede ho kayo doon. Nationwide yun. Pero kung nagugustuhan nyo naman with Vanguard, then that's good. Pwede ho kayo. Pabor sa amin, dahil may experience nyo yung services namin. So yun, no, may elite plan, ito yung standard plan, ito yung standard lang natin. May terms kasi yan eh. Sa executive plan, pag cash payer ka, elite plan, pag 2 months or 60 days, pag standard plan, 90 days ang pwede. Okay. So meron tayong 3 plans. So, na meron pwede. mga choices. May choices. Pero if you will look at our Facebook page, lahat ng recommendations sa mga customers namin Mga nandun. reviews. Not even the reviews, video talaga. Isang video reviews.
nagre-review sila, of course, the service, pinupuntahan namin. Kasi, Ano yung ako, pinopost nila yun? yes, opo. Naka-post din po siya. Kasi pag ako tinopak, minsan nasa La Union ako. O sino mga listahan nyo na nasa La Union, pinupuntahan ko yung mga kliyente, kahit mga 3, 2, at least makita man lang din nila, no? Na, ito si Vanguard, iba yun. Kasi, takot yung mga tao, takot yung mga agency umarap sa mga kliyente. Pag nagka-problema, ako kahit, nababad word na eh, wala tayong problema. Oh, at the end of the day, they will see, or they will differentiate kung ano yung advantage na. So, paano nyo ba hina-handle? Mag-if may natanggap kayo ng mga bad comments, bad feedback? It's not about the bad it's not about the bad comment. It's for you, it's your chance ng company mo at ikaw to improve the level of service until such time na wala silang masabi. Kasi sa Pilipinas nga kahit maganda, pangit ginawa mo, may comment eh. Hindi mo mawawala. Now, yung mga comment nila, it will help you to improve the service. Yun lang yun. Ganun lang siya tingnan dapat, no? Yung mga businessman natin and also yung mga newbies. Yun yung tingnan ninyo. Bawa, sa damit, the area of damit, pangit ng ganitong type. So then, tingnan mo, bakit ganun yung sinasabing feedback? In our side, pangit ng service, wala sumasagot. Then, bakit ka? Kasi tao din yung mga tao ko, tao din yun, nagpapahinga din eh. Kailangan nila. So, I have to adjust. As a leader, you have to adjust. Kaya ako aatin, kung hindi matinan ng mga tao, minsan magagalit din ka. Ikaw, then along the way, may kita mo, ay, mga tao din sila kailangan ng pahinga. So, meron tayong ganun. The room for improvement para sa mga ganyan, mga negative comments will help you para ma-improve pa. So, ang ginagawa namin, lagi namin tinuturo sa kanya, sa mga customers namin, kapag nabangga kayo, immediately tawagan mo kami. Meron kaming group chat, no? Na communication tool wherein dun sila pwedeng tumawag immediately on the spot. They do not, we are using the technologies. We are using the Facebook, Viber, so lahat. No? So, pwede nila kaming kontakin dun immediately. So, yun yung tulong ng insurance. Yun lang naman yun. Hindi natin kailangan gawing komplikado siya. 2 steps lang pag sa pagpaprocess ng mga ganyan. Tawag, gagayad natin, yung police report, then after that, na. So, with that, ang ginawa namin, if you will visit our Facebook page, nag-i-educate tayo ng ganun. We have vlogs, we have videos. Maganda. So, walang gumagawa nun sa industriya ng non-life insurance. Then, I started already. So, nagkakaroon ngayon ng ideas yung mga Pilipino na, ay, ganito pala, ito pala. Hi, I'm JD Hulbe, founder and CEO of Vanguard Insurance Services. The products that we are offering right now is non-life insurance, meron tayong car insurance, and fire insurance na pwede nyong i-avail on our Facebook page, YouTube, and TikTok. Vanguard TV, ang Facebook naman is Vanguard Insurance Services. Also, follow and support Patok sa DCAR from Mondays to Fridays, 1 PM at 2 PM para mas matuto pa po kayo sa pagninegosyo.